attorney, kani abang sa 200 to 250 wage increase. So marami employer ngayon, attorney, ang nagsasabing anti-business, kumbaga ang malaking aumento sa sahod at baka magdulot ito ng yung tabaga tanggalan. At the same time, attorney, paano nyo ito sasagutin? Lalo na sinasabi ng mga trabante natin ngayon na yung 200 pesos na hirit ay pang recover lamang, attorney. Tama po kayo, pang-recover nga lang yun na Bombo Cristina, no? Pero ang ginagamit kasi na balakid ng ating mga negosyante ay yung mga maliliit na negosyo daw ay magsasara kapag magtaas ng sahod ng 200 all over the country. Actually, hindi totoo po yan sapagkat may study na po na ginawa yung Senado sa 100 pesos ay kayang-kaya, no? Yung sa 200 pesos ay may pag-aaral na rin dyan yung House of Representative bago nila pinasayan. Yung sa Senado ay 2024, 100 pesos. Kayang-kaya daw ibigay yan ng mga employer. At itong sa House ay 2025 at sa kanilang pag-aaral ay kayang ibigay. No? Kasi recovery wage lamang ito. At yung sinasabi ng ating mga employer na yung mga maliliit na negosyo ay magsasara ay hindi naman po sila cover ng ating, maski sa kasalukuyang minimum wage law, yung mga 10 pababa. Mga empleyado ay hindi cover. At saka yung may mga employer na 3 milyon ng mga capital, no, hindi yan binibilang yung building nila at mga lupa, basta 3 milyong capital at ikaw yung nakarehistro sa barangay micro small, yung mga enterprises o BMSE, ano, small enterprises ng mga maliliit na negosyo, 3 milyon, ano, pababa, no? Hindi yan binibilang ang sabi ko nga yung building nila at mga makinarya at lupa nila ay exempted yan, no? Pero yung mga maski na malaki nga negosyo pero hindi kaya ay pwede silang mag-file ng petition for exemption. Kaya hindi po dapat matakot yung ating mga employer na magsasara. Yung di talaga kaya ay pwede mag-petition for exemption kung hindi sila rehistrado sa barangay micro enterprises o sa o mas mataas sa 10 yung kanilang mga manggagawa. So may opsyon naman, no, na yung talagang hindi kaya ay magkaroon ng pagkakataon na exempted. Pero ang gusto natin na sana lahat ng mga manggagawa ang mako-cover. So yung buong bansa dapat ay makover, no? Kaya gusto natin uniform katulad ng 1989. Noong 1989 kasi yung minimum wage law ay buong Pilipinas. Pagdating noong Republic Act 6727 ay naging regional na ito. At nakita natin na maraming na-discriminate ang mga manggagawa. Lalong-lalo na yung sa malalayo sa mga sentro, katulad ng BARM, katulad ng mga towns and municipality na malalayo sa sentro. Mabababa po ang sahod ng mga manggagawa dyan. No? Sa BARM ay 366 pesos ang pinakamababa hanggang 411, no? 411 yung sa mga non-agricultural workers. Pero yung agricultural workers ay 360. Napakababa po. Yet, sa statistika ng Philippine Statistics Authority ay pinakamahal ang mga bilihin sa Bangsa Moro Administrative Region na yan. So sa Metro Manila, 395 pesos. So, masyadong malayo, no? Malayo ang agwat na halos kalahati na. Diyan sa palagay ko diyan sa Malaybalay mas mababa rin diyan, mga 500 pa lang siguro ang minimum wage of 560, no? Kaya malayo. Pero mas mahal ata ang gasolina diyan at ang krudo kasi mas malayo, mas mataas ang cost of transportation, no? Kaya, pero kung titingnan mo naman yung presyo ng bigas, ay halos magkapareha lang dito sa Metro Manila at yan sa Malaybalay o Cagayan de Oro. Kaya palagay ko ay wala na yung rational na sinasabi na dapat mag-regional tayo. So dapat ibalik natin doon sa national minimum wage para at least walang diskriminasyon sa mga manggagawa. Pare-pareho naman ang dignidad ng karpintero sa Malaybalay, Bukidnon at sa dito sa karpintero sa Metro Manila.